Merong tumawag sa iyo na media na parang tinambangan o pinagbabaril ba? Ano ba yung kwento noon na Kong at yung Oh, latest information mo about sa kalagayan ni Guteza? Yes, actually Edmar, tama yun. May tumawag na kaibigan oh sa media no. at nung binanggit yun, nagulat din ako. Ang una kong ang tanong is, ano yung source? Eh, nung nabanggit na medyo talagang credible yung source. Ibig sabihin, Oh hindi no. naman kwento-kwento lang at meron din namang, kumbaga, din na posisyon. Nung mabanggit sa akin yun, Happy Halloween mga kadanatics at huwag kayong matakot at masurprise sa anyo natin ngayon dahil Halloween! Ha! Since Halloween mga kadanatics, pag-usapan natin ang mangyayari o nangyari kay Sergeant Gotesa. Ha? Cannot be found na siya mga kadanatics. Asan kaya? Siya pa naman ang may first-hand witness na tumatanggap ng bilyon-bilyong peso si Martin Romualdez. Nako mga kadonatics, baka pinatahimik na. Eto mga kadonatics, sabi sa initial report kasi mga kadonatics, si Sergeant Gotesa ay hawak ng mga Marines, pinaprotektahan. Pero ngayon, dininay ng mga Marines, mga kadonatics, ano nang nangyari, saan na protect Gotesa, ika nga. Panoorin natin mga kadonatics. Si Gutesa. Nasaan? Kasi Oh, everybody's looking nasaan? for him. Parang nobody seems to know where he Hinihintay is. siya sa NBI noon eh. Hinihintay siya sa NBI Okay. para magsampa ng kaso kay Speaker Martin. Kaya, Yes. kaya hindi na kasama si Speaker Martin dahil walang kaso. No? So, Yes. ang tanong ngayon, nasa na si Gutesa, bakit hindi natuloy yung schedule niya sa NBI to file the case against Speaker Martin? Ang nangyari noon na Sec and Ed noon, di ba nung nagulat ako the next day, sabi nila hindi daw sumupot si Sergeant Gutesa doon sa DOJ. So tinawagan ko kagad si Senator Marcoleta. Sabi ko, ano ba yun? Ba't may schedule sa DOJ? Ang sabi ni Senator Marcoleta, nag-usap kasi sila noon na ipapasok siya sa Witness Protection Program. Sabi ko, okay. Ang nangyari din, part of his statement, sabi niya, I want to be part of the Witness Protection Program. Pero nung hapon, di ba sinabi na niya, ayoko na rin sa Senate custody, I will take care of my own. Ngayon po, si Sergeant Gutesa, and I'm saying this publicly, alam po to ng, I guess maraming may alam nito doon sa sa Blue Ribbon Committee, ay nasa ilalim po ng Philippine Marines. Oh, Nandun po sa kanila. Wala po Ayun. pag-usap sa kanya. Tingnan nyo mga kadonatics, pakinggan nyo. Grabe si Mike Defensor dito. Ha? Sure na sure mga kadonatics na nasa Philippine Marine. Tinago nila. Ngayon, naglabas ng statement yung Philippine Marine na wala daw sa kanila mga kadonatics. Kawawang Gutesa. Hindi ko siya pwedeng lapitan, but anytime, if there will be an official summons, ipadala po nila sa Marine Commandant, pinapangalagaan po ng mga kababayang nating sundalo, ng mga Marino, si Sergeant Gutesa nasa kanila po. O see, mga kadonatics, no shadow of doubt ang pagkasabi ni Mike Defensor dito. At based nga sa subtitle, may threat sa buhay niya. Thank you, Philippine Marines. Thank you, Philippine Marines. Thank you. Dininay nga ng Philippine Marines sa mga kadonatics. Sir, you're saying that the Marines officially have adopted and secured Gutesa. I mean, not just some Marines, but the organization itself, the Philippine Marines. Yes, kasi yun ang nakuha naming information from the family. Hindi ko siya nakakausap directly. Nako, galing pala sa pamilya. Immediately, nung nawala siya sa Senate, nandun na siya sa Philippine Marines compound. And then yung family nandun sa den, kasama siya nung una. And then later on, siguro dahil iniwalay na nila yung pamilya at itinago nila sa ibang lugar. Pero si Sergeant Gutesa mismo ay nandun sa Philippine Marines. In fact, siguro ngayon ko lang ito makikwenta and you can verify this. Meron nga nahuli yung mga Marines na parang may umaaligid kay Sergeant Gutesa. Hindi ko alam yung details of what transpired, of what happened. Pero nahuli ng Marines yung taong yun ay nasa record nila. Hindi ko alam kung papatayin siya, kung intel lang yun, kinikising siya. But there was this incident siguro several days ago. Nako! Nakakatakot naman mga kadonatics. Ano nang nangyari? Ngayon, nag-iba yung tono ni Mike Defensor mga kadonatics patungkol na kung saan si Sergeant Gutesa. Doon nga galing yung pamilya, di ba? Andun din si Gutesa. Bakit dininay ito ng Philippine Marines? Something is fishy mga kadonatics.
very wrong here. Something is very wrong. Eto, pakinggan natin si Mike Defensor. Ngayon lang mga kadonatics, may interview siya sa SMNI. Eto. Doon sa mga una ninyong panayam sa media, nabanggit nyo po na nasa kamay ng mga Marine itong si Orly Guteza. Pero may paglilinaw po sa panayam din sa Philippine Navy kung saan under itong Philippine Marine Corps at sinasabi nila na wala daw sa kanilang kustodiya po, Kong Mike. Well, actually, Admar, sa una sa lahat, ako'y siyempre, respeto natin kung ano man yung mga binanggit ng ating Philippine Navy at kung meron mang nanggaling napayag mula sa Philippine Marines. Kasi, siyempre, alam mo, medyo siguro, no? Hindi rin naman maganda dahil medyo mapolitika tong usapin na to. Maraming mga anggulo na lumalabas, maraming batikusan. And, yeah, of course, as an institution, talaga namang dapat hindi sila ma-involve. Ako lang naman, ang binanggit ko, ito yung impormasyong aking natatanggap. Ito yung impormasyon na nare-relay sa akin. Dahil hindi naman ako direct contact kay Sergeant Guteza. Tama Bagamat naman. ganun, sa akin naman palagay, hindi naman to usapin ng bring me, di ba? Yung sa party, di ba? Bring me this, bring me that. Hindi naman ganito itong contest eh. Ang akin is, may sinabi si Sergeant Guteza, kung batay doon, nakikita nilang may kahalagahan at dapat pang-imbestigahan, sa akin palagay, dapat yun ang tingnan nila. At kung meron man na kailangan na paglilinaw pa si Sergeant Guteza o nais lang patawag, ako, ang aking paniwala, nandiyan naman doon sa kanyang affidavit, yung kanyang lisensya, nandun yung kanyang address, siguro magandang ipadala doon at doon din sa Philippine Marines. Kung sakali man, bagamat hindi maaring wala sa kustodya nila, pero naniniwala naman ako na maaari nilang matunton. Kasi kung ako talaga, Admar, hindi ganun kadiri sa akin. Maraming, hindi direct ako siya nakakausap, hindi ko siya wala akong nakakausap sa kanyang pamilya, kundi dumadaan din ako sa mga tulay na nagbibigay lang ng mga impormasyon o kundi kaya nagbibigay ng pahayag kung ano yung kanyang kondisyon. Ako naman kasi ang aking, magmula ng Senate Committee presentation sa kanya, yun lang, ang tanong ko, kung kamusta siya, kung safe ba siya, kung okay ba siya. Siyempre, yun naman ang ating unang kailangang bantayan para sa taong to dahil binanggit ko nga, Admar, sa lahat ng naging testigo dyan sa investigasyon, yung taong yan ang walang interes. Lahat ng lumabas sa investigasyon nila, may kinuwang pera, bilyon-bilyon, kasama sa kontrata, may hatian. Itong si Guteza talagang puro, walang pinagperahan to, hindi kasama sa sindikato to, hindi kasama sa usapan to. Yung kanya, pananaw lang niya para sa bayan. Na nakikita niya, ito pala yung pera na dapat sa flood control, ito pala yung pera na sinasabi sa korupsyon. Tama. Nagugulat sila dahil napakalaking halaga ang nakikita nila sa bawat panahon. Opo. Kong, sa huling impormasyon na nakuha nyo po, ligtas po itong si Guteza kasi meron ka rin nabanggit sa panayam na merong tumawag sa iyo na media na parang tinambangan o pinagbabaril ba? Ano ba yung kwento noon na Kong at yung latest information mo about sa kalagayan ni Guteza? Yes, actually, Edmar, tama yun. May tumawag na kaibigan sa media. no. At nung binanggit yun, nagulat din ako. Ang una kong ang tanong is, ano yung source? Nung nabanggit na medyo talagang credible yung source. Ibig sabihin, Oh no. hindi naman kwento-kwento lang at meron din namang, kumbaga, din na posisyon. Nung mabanggit sa akin yun, sinubukan kong tumulay ulit. At pinatanong ko kung kamusta ba siya, anong nangyari, anong sitwasyon, nakabalik nga sa akin, anong oras di ba? Bago makarating yung impormasyon at binanggit nga na siya naman daw, meron ngang umaaligid at nasa kote ng Marines, pero hindi ko alam kung ano yung detalye, hindi ko rin alam kung ano yung intent, pero ang importante sa akin doon, walang nangyari sa kanya. Nako, baka cover up na lang itong mga kadonatics. Dapat nanggaling talaga sa kanya or lalabas sa publiko itong si Guteza, mga kadonatics, para malaman natin kung ano talaga ang tunay ng nangyayari ngayon. Bakit pinatahimik ang napaka-credible ng witness, mga kadonatics, na inuugnay talaga directly itong dalawang kumag na Saldico at Romualdez na baka, mga kadonatics, may alam pa siya patungkol kay BBM. Oh no!
Opo, at kung ito nga po ay nakuha nyo po yung mga impormasyon na ito, ibig sabihin, Paring ganun, Admar. Kasi nga, kung man yung intention, kung meron, kumbaga, kung tinistake out siya, tinitingnan kung nasan siya, kung ano bang ginagawa niya, kahit na kung hindi nila pinapahalagan yung sinasabi nito, o sa tingin nila walang kwenta yung sinasabi nito, o sa tingin nila kasinungalingan, ang sinasabi ni Sergeant Orly Gotesa, hindi sila aabot sa ganung mga hakbangin. Kaya tama yung binanggit mo, Admar, na medyo talaga namang maraming nabahala doon sa mga binangga kung Totoo talaga mga kadonatics. Ewan ko bakit kinat yung mga videos, yung video na to. Well, mga kadonatics, ha? Kung talagang gawa-gawa lang nila ni Marcoleta or ni Gotesa yung affidavit, mga kadonatics, yung sworn statement niya, na? Baliwala lang to sa kanila, mga kadonatics. Pero bakit may banta sa buhay? Baka ngayon, mga kadonatics, wala na pinaglalamayan na hindi natin alam. Ay talaga naman. Diba? Ibig sabihin niyan, 100% mga kadonatics na totoo yung mga pinagsasabi niya. Nakakatakot na talaga yung administrasyon ngayon. Grabe mga kadonatics. Sana ipagpanalangin natin na sana okay lang si Gotesa at lalabas, mga kadonatics. Ha? inaayos yung bilyong-bilyong pera, hindi lang tang milyon, nilalagay sa maleta, dinideliver kay Saldico doon sa doon sa bahay niya talaga sa Valle Verde. Pagkatapos i-deliver doon sa bahay niya sa Shangri-La, sa Horizon, sa BGC. Tapos noon, i-deliver daw kay Speaker Martin Romualdez. So, kay Sergeant Orly Gotesa lang ang nanggaling ang ganitong informasyon. opo, balikan ko po yung issue po doon sa notaryo. Kung meron po ba kayong nakikita na parang hinahype, na para bang dinudungisan yung kanyang kredibilidad, at mabigat ba tong issue ng notaryo doon sa bigat ng kanyang testimonya na talagang pinanumpaan, pinagtatanong siya doon sa Senado at nagawa naman niyang depensahan ang kanyang pinanumpaang salaysay, Kong? Kung nakita mo naman, Admar kung di ba kumbaga sa tao, walang walang dalawang yung nauutal o makikita mong direkta yung kanyang mga sagot kung ano yung nangyayari. Maraming kwento pa nga si Sergeant Gotesa na wala na doon sa sulaysay niya dahil hindi na naman kailangan na sigurong kasama. May mga sinasabi pa siyang operasyon sa media. Nasabi ko, Sarge, wag na sigurong kasama yan kasi hindi na naman yan kailangan dyan sa issue. Mga operasyon na ginagawa. May mga nabanggit pa nga doon sa ibang ahensya ng gobyerno, hindi lang sa DPWH. But nevertheless, Admar, yung dito sa usapin ng notaryo, nagtataka lang ako kasi sa akin, Admar, nung pinapakinggan ko, sinubaybayan ko yung Blue Ribbon Committee hearing, dalawang tao ang talagang labas ang pangalan. Si Mark Teksay at si Paul Estrada. Sila yung nagsasabi, at sinabi din to ni Sergeant Gotesa, sinabi din to ni Yusek Alcantara. Hindi ko lang ma-recall kung nabanggit ni Yusek Bernardo, pero nare-recall ko, sinasabi nila, ang tumatanggap ng pera ay si Mark Teksay at si Paul Estrada, dinideliver nila. So, ibig sabihin, maraming alam tong mga taong to kung sino ang nagdi-deliver ng pera. Kasi natanongin ko Sergeant Gotesa, sabi niya, ang dami sa dumadating na pera, pero hindi ko naman alam kung kanino galing. Na baka yung dalawang yun ay pinatahimik na din. Ewan kung saan na yun. Pero ayaw ipatawag sa Blue Ribbon Committee at ayaw ipatawag sa Ombudsman. Baka bistuhan, mga kadonatics. Bakit kaya? Ang nabanggit nga lang niya na medyo nasabi niya na aktual si Congressman Eric Yap. Pero sabi niya, linggo-linggo may dumadating na pera, araw-araw may dumarating at linggo-linggo sila nagdi-deliver almost 3 times a week. So, kung titingnan mo, ito yung dalawang taong kumakamada sa buong operasyon ni Congressman Saldico na nung panahon na yun ay chairman ng Committee on Appropriations. Sila yung nagpopondo sa lahat ng proyekto ng gobyerno. Hindi pinatawag. Walang ginawa. Tapos binanggit din ni Sergeant Gotesa, may 90 na personnel si Congressman Saldico na naka-assign. Marami doon ay ex-Marines,
Meron doon mga active na mga police, meron doon mga active na Air Force, or at least active mga aktibong sundalo under the Armed Forces of the Philippines. Wala din pinatawag. So nagtataka ako, bakit napupunta natin yung sinasabi ni Sergeant Cotesa ngayon? Kung sasabihin ng mga kasama niya, hindi totoo yan, o sinabi na sinungaling ang sinasabi ni Sergeant Cotesa, doon tayo magdebate. Pero ang importante, Tama, ito mga yung Kadonatics. sinasabing daan kung ano nangyari. Para bang, kumbaga, Adman, no, sinabi ng tao, dito ho yung magnanakaw umakyat sa bakod na to, 3 po sila. Ang nakita ko ho, itong taong to. Tapos ang tinatanong, paano kayo umakyat ng pader? Hindi naman kayo makakit. Para bang nalihis dun sa issue ng ang nangyayari, nagpunta sa detalye, na wala namang connection at walang ibig sabihin sa buong kaso ng korupsyon at flood control projects. Masyado bang nakikita mo ba masyadong makapangyarihan yung impluwensya na umabot sa punto na nalilihis itong issue na ito? May nakikita bang ganyan na naka-impluwensya dito at parang nakatutok at actually technical lang siya doon, tapos parang ipinagmuka na dahil mali o peke yung pirma, automatic lahat ng kanya mga sinasabi ay peke. Ako, Tama talaga, mga Kadonatics. At may nag-orchestrate talaga sa nangyayari ngayon, especially kay Gutesa. Hindi nga sila, mga Kadonatics, hindi nagdadalawang isip na magnakaw ng bilyon-bilyon. Yan pang ipatahimik ng isang tao. Nako! Kahit anong mga kasatanasan ang gawin nila, mga Kadonatics, it doesn't matter for them as long as maprotektahan nila yung dignidad nila na ewan ko kung meron pa. Napakaitim na budhi ang natira sa kanila, mga Kadonatics. hindi ko lang nakikita, Admar. Sigurado ako. Sigurado ako. Kasi yung See? tao, nagpunta ng 100%. notaryo. Tayo, Admar, pagka nagpunta tayo ng notaryo, nagbenta tayo ng lupa, nagbenta tayong kotse. Hindi naman natin alam, di ba, papanotaryo natin. Isipin mo, nagpunta siya ng notaryo, mag-isa siya. Hindi namin siya sinamahan, walang sumama sa kanya, wala siyang kasamang abogado. Yung kanyang salaysay, pinanotaryo niya. Ang mabigat doon sa notaryong to, hindi lang naman ngayon to. Dahil marami ding kung naalala mo, Admar, si Attorney Romy Macalintal lumabas. Sabi niya, sandali lang. Yan din yung notaryo na ginamit ko sa pag-file ko doon sa BSKE petition namin sa Supreme Court. At ito rin, ang notaryo, mismong pirma, na nandun sa Department of Tourism sa TIESA. Na nakapirma pa nga dyan ay si Administrator Mark Lapid. So, ang punto ko dito, bakit biglang dinideny ng notaryo? Pipikiin ba ni Gutesa yung seal? Pipikiin ba ni Gutesa yung rubber stamp? Di ba yung rubber stamp, ang daming detalye nun kung kailan ka naging abogado, kung anong visa ng yung notaryo. Tama. Pwede nga siyang walang notaryo Umattend lang siya sa Senate Committee hearing, under oath naman siya. At yun namang notaryo, walang visa. Supreme Court decisions na nangyari dyan yung mga ganitong mga pagkakamali, hindi ibig sabihin untruthful. Ang Department of Justice, si Attorney Martinez, si Prosecutor Patulyon, ang ating yung ating Prosecutor's Office, sabi na walang epekto yan. Isipin mo, mapabaliktad mo yung notaryo para lang mawalang visa yung salaysay ni Gutesa at sabihin na peke. Yung ginagawa nilang storya para Napaka-obvious. mawalang visa yung salaysay ni Gutesa, napaka-grabe. At nagugulat ako dahil nga ang sa isip ko lang, Adman, Pilipino tayong lahat. Itong nangyari sa bayan natin, ayaw na natin to Masyado na lumumba. Hindi lang to politika. Yung sinasabing 25-30% na hingian yung ghost project na talagang zero, walang ginawa. Siguro ngayon lang to nangyari na yung kabuang gobyerno talagang minapya. Lahat ng proyekto, lahat ng departamento, may mga porsentuhan na pinag-uusapan. Kaya ang akin, parang nagugulat ako na makikita mo nga, pagka nag-post sila, Gutesa, sinungaling, mali, falsifikado, grabe yung mga trolls. Grabe ang ginagastos ng pera. So sigurado ako, hindi ko lang nakikita. Sigurado ako, Admar. Dahil kung ikaw Pilipino, kahit anong kulay mo,
pink ka man, maka-pink ka, DDS Kadilaw. ka, pulahan ka, siguro naman dapat ang paniwala nating lahat, itong problema ng korupsyon na nangyari at nakikita natin, dapat ihinto at dapat may maparusahan. Opo. Teka mga kadonatics, talagang maganda yung puntos doon ni Mike Defensor. At eto mga kadonatics, isa pa sa mga nagpapatunay na talagang hindi pineke yung affidavit na yon. Kasi mga kadonatics, na just for example, ngayon, na-meet up ni Senator Marcoleta itong si Gotesa. Tapos sinabihan niya, okay, kung totoo na lang nagsasabi na totoo, ano ba, papa-notarize mo yan, balik ka dito bukas. Mga kadonatics, isang araw lang, hindi nga umabot ng 24 hours, may dala-dala na siyang affidavit na notarized mga kadonatics. Saan niya ipepeke yun? Ha? Na doon ang detalye, yung mga stamp. Hindi magagawa yun mga kadonatics in just 24 hours. Pero hindi nila pinaniwalaan ang mangyayari o nangyari ngayon mga kadonatics. Baka ginorgor na nga eh. Naway habang buhay na yung Halloween ng mga satanas na ito mga kadonatics. Kawawang Pilipinas. Hinarap po ba or inibitahan po ba itong si Gotesa doon muna sa yung sa issue doon sa korte na sinabing peke ang pirma? Ang sinabi ng korte, ngayon ko lang naman nabasa, sinabi daw nila, inibitahan. Hindi ko alam eksakto kung saang address binigay, kung na-receive ba ni Sergeant Gotesa, dahil ang impormasyon ko hanggang sa ngayon, kung siya naman ay bibigyan ng summons at kung siya naman ay imbitahan ng Blue Ribbon Committee o ng independent commission, yung investigation nila na ginagawa sa ICI, i-attend naman tong taong to. At wala naman siyang dapat itago. Kung ano naman sinabi niya, ganoon lang din ang dapat niyang sabihin. Sa akin nga, Admar, yung binanggit niya na sa Senado, para sa akin may sapat na eh. Para Tama. gamitin na nilang batayan, para palaking pa yung investigasyon at gamitin din nilang ebidensya kung anumang kasong isasampa nila. Opo, and naimbitahan ba siya? Kasi yung mga nagsalita doon sa Senate Blue Ribbon, inimbitahan din. At talagang yung kanilang naging mga pasabog, yung kanilang mga naging testimonya, siguro, hindi naman isinapubliko, for sure, inulit yon kasi doon din pinagbasehan yung, yung rekomendasyon na maghain ng reklamo ang ombudsman. Naimbitahan ba itong si Gotesa maliban sa Senate Blue Ribbon Committee? Sa akin, wala akong impormasyon tungkol dyan, Admar. Yung Blue Ribbon Committee lang ang aking alam. Yung ang na-recall mo after the Blue Ribbon Committee hearing, tapos sinabi ng DOJ, hindi nagpunta si Sergeant Gotesa, nung aking chinek, ang nangyari pala ata, nag-usap si Secretary Boying Rimulya at si Sergeant Gotesa na, pumunta ka para dun sa Witness Protection Program. Pagkatapos ata, dahil nga nung nagsalita Sergeant Gotesa na hindi na niya kailangang yung Witness Protection Program o yung protection ng kustodya ng Senado, hindi na siya nagpunta the next day. So, yun lang yung impormasyon na nakuha ko eh. To be honest, Admar. Pero ang paniwala ko naman, kung siya may imbitahan, yung prinsipyo at panindigan ni Sergeant Gotesa ay mananatili at siya'y magtutulong at magpa-participate kung ano man ang investigasyon. Parang ano po ba ito, red flag, Kong Mai? Kasi lahat ng mga nag-testimonya doon, Inimbitahan. kumbaga parang umusad yung ang investigation doon sa mga naging pahayag nila. Umabot nga sa punto na nakasuhan pa. Pero itong kay Gotesa, mabigat din itong pahayag. Bakit hindi kaya kasing bigat yung kanilang treatment dito? Alam mo, Admar, ang problema kasi natin sa ICI, katulad na nabanggit na ng marami, hindi transparent eh. So, hindi ko alam kung anong nangyayari, kung anong mga naging presentasyon. Yung Blue Ribbon Committee naman, 2 linggo nang huminto, magmula nang lumabas sila Sergeant Gotesa at ang mga ibang opisyal ng DPWH. So, hindi natin malaman, pero alam naman natin, Admar, na ang mga taong bayan, nagmamasid at naghihintay. Sa palagay ko lang, okay na yan, nagumalaw na sila. Dapat, sa akin, Edman, pabilisin pa ng kaunti, hindi naman kailangan kasuhan, pero magkaroon sana ng hold order, yung kung magkakaroon ng emergency power law na ma-hold lahat ng assets, lahat ng pag-alis ng mga tao. Kasi, pag tumatagal yung investigasyon o ganito, naglalabasan ng pere, no? Naglalabasan ng kung ano man yung mga nanakaw siguro. Yun ang tingin kong isa sa mga
hinaing ng taong bayan. As to the transparency, kailangan yon. Kasi hindi natin malaman kung ano talaga nangyari at sino yung mga dapat kasuhan. Opo, siguro bilang panghuli na lang po, kung ano po yung mensahe nyo sa taong bayang nakikinig? Kasi marami pang mga katanungan tapos biglang stop yung investigation ng Senate Blue Ribbon Committee. Parang ang nakikita nila saglit lang, meron ba silang parang iniiwasan or tinatanggal muna yung pressure or meron bang naratibo na parang ganun yung mga kumakalat at talagang atat yung ating mga kababayan kasi dito sa ICI hindi naman isinapubliko, hindi rin naka-livestream. Noong sinabi nila magla-livestream, medyo na late pa nga kasi meron pa daw asikasuhin. Ito namang sa Senate Blue Ribbon Committee, mabibigyan naman ng tsansa yung magkabila, ano, na mayroong nasa majority, meron ding sa nasa minority. Kumbaga, ang tingin nila mas independent pa nga yun or mas maging patas pa nga yung investigasyon doon tapos biglang nawala na lang na parang bula. Tapos ngayon, sinasabi na naman na sa kalagitnaan po ng November. Ano po mensahe nyo sa ating mga kababayan sa gitna po ng mga development na ito, Kong? Well, una, Admar, yung mga nabanggit mo, talagang yan ang hinaing ng lahat ng tao. Unang-una, nais sila maging transparent ang ginagawang investigasyon ng ICI, yung Commission on Infrastructure. Pangalawa, siguro sa Senate Blue Ribbon Committee, magpatuloy talaga. Magpatuloy. At siguro yung naratibo, tama yung mga binanggit mo naman, may kanya-kanyang pananaw no? Etong grupong to, iba pagtingin, o itong grupong to, iba pagtingin. Tingin ko dapat umabot na tayo sa punto na magkaisa tayo. Ang kulay mo, kung ano man yung paniniwala mo, kung ano man yung iyong pananampalataya sa politika, nagtabi muna natin to. Ayusin natin ng gusto, sino ba talaga nagkamali? Sino ba talaga mga kasama? Ano ba talaga yung perang ninakaw nila? Siguro, Admar, hindi maiwasan ng konti yung politika dahil di ba, merong sinasabi, pagka na umabot sa ganito, mananalo si ganito, pagka na umabot sa ganyan, dapat hanggang dito lang. Tingin ko, Admar, baka dapat isang tabi na natin yan Ayusin na talaga natin to dahil masyadong lumala talaga ang sitwasyon ng ating bansa. Yung pagtaas ng peso, nakikita natin, palala ng palala. Ang mga negosyante talagang nagsasalita na, bigat na bigat sa mga nangyayari. So ito yung panahon na talagang dapat magkaisa ang bawat Pilipino. Pati sa rally, no, Admar, may pinapanawagan naman ng rally, iba-ibang grupo na naman. Sabi ko, dapat siguro, isang grupo na lang. Diba? Isang tabi natin yung kung kanino tayo kakampi. Ang kakampi natin ngayon, ang bayan. Ang kakampi natin ngayon, yung kinabukasan ng ating mga anak. Ang kakampi natin ngayon, wag nang maulit to. Dahil pagka ito naulit pa, o patuloy na mangyayari sa ating bansa, na parang nagpikit mata lang tayo at pinabayaan natin, ang kawawa naman yung mga anak natin Ang kawawa naman yung mga henerasyon na darating sa darating na panahon. 30 taon na siguro, Kadmar, more or less, sa politika, no? 30 taon na ako nandyan. Ang nangyari sa ating bansa, palala ng palala. And siguro, ito yung panahon na talagang grabe ang nakita kong pagkalala ng pagkasindikato. Dati may sindikatong isa, dalawa, maliit na grupo dito. Ngayon, yung gobyerno na talaga, yung nangyayaring pagpondohan sa lahat ng proyekto, sila na talaga yung naging sindikato. Sino ang contractor dito? Sino ang contractor doon? Kaninong pondo papasok? Saan pupunta? Magkano hatian? Ito yung bagay na dapat nating hintuin. Ito yung bagay na dapat nating resolbahin para na lang, wag na ho sa atin, wag na sa politika natin. Pero sa kinabukasan ng ating bansa at ng ating mga... Alright mga kadunatics, nako naman, ano kaya ang nangyari kay Gutesa? Comment down below, babasahin natin yan. Happy Halloween mga kadunatics. Bye-bye.